Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Virgo at yung mga bago po nating mga viewers. Tignan po natin ngayon kung ano yung mensahe na mapipick up po natin para sa iyo, Virgo. Okay. Others' opinions. Tears. Feeling lost. And run away. Okay, Virgo, ang meron tayo dito is yung others' opinion. Sabi dito, I feel bound by my culture and my family's beliefs on how I should live my life. I'm working towards breaking free from limiting myself based on their beliefs. Alam mo, ito yung, di ba, pag lumaki tayo, nung maliit pa tayo, well, obviously, parang inaano sa atin, di ba, inilalagay na sa ating isipan ng ating mga magulang. Basically, it's really our parents, no, initially, and our relatives, no, yung pamilya natin, na ito yung dapat na sundin mo o gawin mo kasi ito yung naging nakagisna na natin o ito yung paniwala natin, no, sa mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa relationship. Ngayon, kung meron tayong cultural differences, no, ito yung mga ating mahal na Virgo na maybe involved with a sabihin natin na isang foreigner, yung person mo, magkaiba tayo ng culture. Pilipino ka, foreigner yung ano mo, yung person mo, so definite talaga na magkaiba yung ating pinagsimulan o yung our beginnings. Lalo na kung merong differences in religion, no? That's also an issue. Iba yung paniniwala sa paniniwala ko. Nakakaapekto kasi ito talaga ng malaki sa ating pakikipagrelasyon. Kasi doon tayo lumaki doon tayo kung ba nagkaisip yung ating paniniwala na yun. Yung ano yung paniniwala ng ating mga magulang at yung mga kanununuan pa natin. Yun din ang nagiging paniwala natin ngayon. Kasi dala-dala natin yun Yun yung itinuro sa atin nung maliliit pa tayo. Yun yung napag-aralan natin sa school, di ba? Kaya nag-i-stick ka doon no, you stick. Yung ba parang ini-embrace mo talaga yon. Kasi doon na mold yung pag-iisip. Now things change, no? Nagbabago tayo bawat panahon, bawat generation. And it's very constant, no? Lahat talaga nagbabago. Walang ano yan, hindi mo maaalis yan. Kahit na anong sabihin ng mga sinauna nating mga kamag-anak, yung mga lolo natin, lola, ibang-iba na talaga yung panahon ngayon. Okay?
Kaya we need to get ourselves parang adapt sa pangyayari. But hindi ko rin naman ina-advise sa inyo na kalimutan yung natutunan natin sa ating mga magulang, sa ating mga lolo-lola. Kasi may kabutihan yon, no? May rason kung bakit natin natutunan yun. May reason kung bakit tayo naging ganito yung culture. May reason kung bakit tayo naging Pilipino at hindi tayo naging Amerikano o Koreano, di ba? Bakit sila naging Amerikano, hindi sila naging Pilipino? May reason behind that. Kasi you meant to live that way, no? Nung pinanganak ka. And that's okay. Wala namang problema. Maybe the thing that is really parang nagiging in a way nakakahadlang, no, barrier sa inyong relationship is pag nililimit mo, no, you put yourself in a box. Nililimit mo yung pag-iisip mo dun lang. This is what I think you're being advised, is to open up yourself. Kasi I'm working towards breaking free from limiting myself based on their beliefs. Hindi mo totally ma-express yung sarili mo. Kasi ang paniniwala mo nga ito, dahil ito yung pinaniwala sa'yo na magulang mo. Okay? So if you're having this sort of a problem with your person, ito yung energy na yon. Ang sinasabi dito is to open up your mind. Buksan mo yung pag-iisip para, alam mo yun, to welcome yung differences na yon, yung opinion na yon, yung paniwala na dati ganito, you want to look at other people's perspective, no? yung other side nila. Kasi hindi naman pwede yung side mo lang ang titignan mo. Tignan mo rin yung side nila. Kaya nga, you have to break free, no? Yung mindset, yun ang babaguhin mo yung pag-iisip na yun. Kasi yung paniniwala natin, nasa atin na yun nasa pag-iisip na natin. Kailangan mong medyo luwagan ng konti. Huwag masyadong mahigpit sa paniwala na yon. Okay? We need to be flexible. Diba? Kailangan marunong tayong mag-bend, marunong tayong mag-flow, sumunod sa agos. Para nakikita rin natin yung other side na yon. Diba? Kung yung before, talagang totaling makaluma kayo, no? Yung tipong ayaw ng parents mo nang makikipagrelasyon ka sa ibang dayuhan kasi ang tingin nila doon ay hindi maganda. Ngayon, baguhin natin yun. Kasi paano kung itong person na to ang true love mo? Diba? Paano kung itong person na to ang talagang tunay na magmamahal sa'yo? Ito yung willing to, marry you, to have a family with you. Paano kung siya yung magdadala ng ginhawa sa buhay mo? Hindi mo ba papansinin? Hindi mo bibigyan ng halaga yung relationship na to? Kasi dahil sabi ng magulang mo, hindi. Kasi walang gagawin niya mabuti. Kasi foreigner yan. Kasi ganito lang mangyayari. Susundin mo ba yon? Yun ang tanong dito. That's other people's opinion. Opinion nila yun ano yung opinion mo? That's why you have to, think for yourself. No? Virgo. Now, the next thing is tears. Luha. When I think about you, I cry. Oh my God, nakakalungkot. Ano nangyari dito, Virgo? May break up? No?
Namimiss mo, obviously, namimiss mo yung tao. O nangihinayang ka na hindi nag-work out yung relationship and you still in pain, no? You're hurting. Nasasaktan ka pa rin. Kaya ka umiiyak. Hindi mabuti yung, alam mo yung feeling na mahirap umiyak eh. Doon nakaka-relieve siya ng sakit sa damdamin. But to be crying all the time, I mean, it's really difficult. Isa nakakapagod eh. Diba? Nakakapagod ng iyak na iyak. Yung emotion na yon. Kaya gusto mo naman maging masaya ka. Yung lagi ka nakangiti, nakatawa, maganda yung pakiramdam mo, yun yung gusto mo naman. Ayaw mo na ng tears. And feeling lost. I'm trying to make this work, but I feel so lost. I don't know what to do or say anymore. And it's easier to just stay in silence. You have the same energy with Taurus, no? One of yung cards niya is this also. Ang hirap nito kasi ginagawa mo naman lahat eh. No? Hindi ka nag-e-effort eh. You're doing everything. You're doing your part. But things are just not really working, di ba? Parang hindi talaga mag-work. Kahit na anong pagtatry. Kaya parang pakiramdam mo, tahimik na lang ako. Kaya, ang nangyayari, sa pagtatahimik mo, iyak ka ng iyak. Bakit ka nga ba iyak ng iyak? Maybe it's something to do with other people's opinion. No? Binigyan mo ng halaga yung sinabi ng nanay mo, yung sinabi ng tatay mo. O sinabi ng pwedeng ni besties mo, yung kaibigan mo, yung sino man ito, yung others opinions, no? Kasi tayo, we consult, di ba? Nagsasabi talaga tayo eh, sa magulang natin, sa best friend natin, minsan sa tropa, sa grupo natin, sa barkada. Kasi gusto natin marinig yung opinion nila. And somehow, importante kasi sila sa buhay natin eh. Kaya gusto mo makuha yung opinion na yon. You wanted to know if this person is accepted. O tatanggapin nyo ba tong taong to na medyo nagugustuhan ko na? O ito yung nangyayari ngayon sa amin eh. No? Itong ginawa niya. Niloko ko, nagsinungaling, merong ibang girl. Ano gagawin ko na? Hihiwalayan ko na ba ng tuluyan? Yun yung mga, di ba, sitwasyon natin normally. Kaya, ba? Isipin mo yung ano ba talagang nafe-feel mo. Virgo. This, it says here, run away. Would you pack a bag and meet me in Hawaii? I just want to get away from the world and be alone with you. Wow. May iba bang ano rito? May third party ba dito? Hindi naman. But it could be something na yung feeling ba na gusto mo na kayong dalawa lang muna. No? Kayong dalawa lang. Para magkaroon kayo ng alone time with each other. To be more intimate with each other. Diba? Spend time together. So, tignan natin, Virgo, kung ano yung makukuha natin sa tarot. Ooh, we have the 10 of Swords. We have the Knight of Pentacles. The 4 of Swords. The 4 of Wands. And the Strength card. Bottom is the 8 of Wands. Okay, Virgo.
ito yung kailangan talaga natin dito sa ating sitwasyon. 8 of Wands. Pag-uusap. Pabalik-balik na pag-uusap. Communication is very important. Kasi hindi tayo magkakasundo Hindi natin maaayos ang bagay-bagay kung hindi tayo magsasalita. Kung hindi natin i-open up yung ating damdamin. No? Hindi natin ipapaalam dun sa ating person kung anong exactly yung ating nasa isip at kung ano nasa ating damdamin. Kaya it takes effort and all honesty. No? Yun yung kailangan to smooth things out. Okay? Sabi ko nga, with the Queen of Swords, ang pakay nito is to find out the truth. Alamin yung katotohanan. No? Pag mag-usap tayo logically, no? Something very logical, hindi yung puro emosyon. Kasi nga, ano ba yung practical side nito? Ano ba nangyayari? Kung ba parang sa isang trabaho, di ba, normally we face a lot of problems and issues sa ating work. Di ba, anong ginagawa natin? We talk it out, no? Pinag-uusapan niya ng management o ng grupo nyo itong problema natin, so paano natin susolusyonan? Ganun, di ba? Kahit na anong relationship, you discuss things in a very logical manner. Now, with the Tower, ito yung mangyayari kasi na hindi mo ine-expect. Pag nag-usap kayo ng masinsinan, hindi mo to ine-expect na mangyayari. Na something na nakakagulat yung pangyayari na to. Maybe it's something to do with something na hindi mo inaasahan with the devil energy. This is an energy coming from a Capricorn na baka may ma-discover ka na hindi maganda. Hindi maganda sa pag-uusap nyo. Na ito ay nakaka-toxic. No? Something toxic. Something na hindi mo akalain na yun pala yung nagiging dahilan o problema. Okay? Now, yung first card mo dito is the 10 of Swords. Yung 10 of Swords dito is nagsasabi siya na kung pwede, ito yung nangyari, no? Ito yung nangyari dati na may katapusan na, no? There was an ending. Yung tipong dumating ka dito sa pagkakataon na to na ayaw mo na, ayaw ka na. Sobra-sobra na yung mga napag-usapan natin, sobra-sobra na yung na experience ko sa'yo, masasakit na experience ko sa'yo kasi these are all swords, communication, you know, kita mo naman, kung ba lahat yun naramdaman mo, lahat yun na kahit papano naparamdam sa'yo, okay? So, gumibap ka na, sabi mo ayaw ka na, I'm done and over with sa relationship na to. Kasi mabagal yung developments, mabagal yung pagtakbo o mabagal yung pag-usad ng relationship. If you are facing something dito kung ba't nagkaroon ng ending, is because yung movement, no, yung paggalaw, yung developments mabagal. We will clarify later kung bakit nagkaroon ng ending. No, ito yung naging challenge kasi hindi mabilis yung pagkilos nito.
Kaya ang ginawa mo is nanahimik ka muna with the Four of Swords, no? You took time. You paused, is kung gaba tinulugan mo muna to. Wala ka munang ginawa. Pero ang gusto mo kasi is maging maitayo o maayos muli itong relationship na to. No? Mas maging matatag palalo yung pagsasama. At hopefully, yung maging outcome nito is syempre maging mas matatag. No? Mas matatag yung pagsasama nyo. Kayo pareho. No? But andito yung Ten of Swords. Bakit po andito yung Ten of Swords? We have the Page of Cups, the Three of Wands, and the Ace of Wands. Ang nawala, ang natapos, yung ending, is that offer of love, no? Yung pagme-message ng love. Maybe what ended was the communication. Hindi na nag-usap. Tumahimik na lang. Diba? We have here feeling lost. Tumahimik ka na lang. Nawala eh. That's why you waited, no? You're waiting. You're waiting for that communication to come back. You're waiting for your person to come back and have a new beginning. Maibalik muli yung passion na yon, yung init sa damdamin na yon, kasi nga nawala eh. It ended. Bakit andito yung Knight of Pentacles? Bakit andito yung Knight of Pentacles? Oh, we have the Two of Cups, the Wheel of Fortune, and Justice. Ano ba yung mabagal na to? Ano ba tong mabagal na kilos na to? Naging very challenging itong relationship. Very challenging yung relationship. Kaya, yung pagbabago niya, no, pagbabago nito, or yung hoping that this relationship would turn into a partnership, no? Partnership or towards marriage, hindi nangyayari. Kasi nga, dahil sa energy na to na binibigay, it could be you or it could be your person, no? Virgo, take it as it resonates, kasi the Knight of Pentacles is actually your energy, no? Mabagal yung pagkilos. Hindi ka basta-basta gumagalaw, hindi ka basta-basta nagbibigay ng iyong desisyon, hindi ka basta-basta nagre-reply, no? Kasi pinag-aaralan mo pa mabuti, pinag-iisipan mabuti, o naghahanap-hanap ka ng, alam mo pa, yung mga bagay, yung mga impormasyon. Kaya kung gaba parang hindi ka agad mo, you're not being compelled to take some action, di ba? Kasi nga, for you rather procrastinate, no? Pabagalin ko muna yung sitwasyon para gives me time, no? Bigyan ako ng oras pa para mas mapag-isipan ko pa to ng mabuti. Ganun ka, Virgo eh. You would rather delay things kasi mas yun ang pinaka-the best strategy for you, so makapag-isip ka pa ng matagal-tagal para hindi ka magkamali ng desisyon. That's basically your reason behind, di ba?
Now, your person might not understand this, hindi naintindihan na bakit ang tagal-tagal mong kumilos, o bakit ang tagal-tagal mong mag-decide, bakit ang tagal-tagal mong gumalaw, o bakit hindi mo to ginagawa agad. Okay? Kaya yung person mo, kung gawa parang nakikita niya na yung pag-asa na maging kayo, malabo. Kung gaba parang mahirap to ha. Ngayon, bakit andito yung Four of Swords? We have the Two of Pentacles, the Knight of Wands, and the Knight of Swords. Kaya, di ba sabi ko, kaya ikaw, nag-decide ka ng pahinga muna, mag-isip-isip muna, magdasal, walang action basically, no action. Hindi gumalaw, walang gawin. Yan, tahimik ka lang. Kasi, tinitignan mo pa nga kung anong gagawin. No? Trying to make that decision what to do. Kaya, yung tipong with the Knight of Wands, urong sulong ka. No? Urong sulong ka. You're back and forth yung sa yung decision. And yung madalas mo tong gawin. You keep changing your mind, no? Pabalit-palit ang isip mo. Hindi mo maintindihan kung ano nang gagawin. Maybe that's something to do with other people's opinions. Baka this time, kasi nga sabi ko sa'yo, you don't want to do anything kasi you keep changing your minds. Maybe when you consulted, your parents or your friends or whoever, talagang nahahati yung pag-iisip. Kaya tipong urong-sulong. Bakit andito yung Four of Wands? We have the Page of Wands, the Ace of Swords, and the Six of Swords. Ang gusto mo naman talaga sa totoo lang is maayos ito with the Four of Wands. Yung maging magkaroon ng future yung relationship, yung mapunta kayo talaga, yung you would head towards a very stable relationship, matatag, no? Kaya with the Page of Wands, you're hoping for a message coming from your person na sana padalan ako ng mensahe o makapag-usap kami muli, kita kami muli, at magkaroon kami ng bagong pagkakataon. O mabigyan ako kung sino man ito. Either you or your person, Virgo, take it as it resonates. Kung sino yung magsasabi o magsasalita, mabigyan ng pagkakataon for a new beginning. Yung message na to is somebody that siya yung nagkamali o siya yung alam niya na siya yung dapat makipag-usap dito sa relationship na to. To tell the truth, to exactly tell the truth, to open up, be honest this time, no? Para mailabas lahat nung sinasabi mo, yung nasa damdamin mo. Para, di ba? Para maging maayos kayo with the Six of Swords. Ang gusto mo kasi mag-smooth out yung relationship with this new beginning. Maging maayos na yung relationship na to. Dahil willing ka, o sino man ito,
willing na sabihin lahat yung katotohanan. Now, bakit andito yung strength card? We have the Ace of Cups, the Knight of Cups, and the Six of Wands. Ganda. Virgo, di ba sabi mo, gusto mo nga ang outcome, yung sana mangyari dito sa relationship na to, is maging matatag na, maayos na itong relationship na to. You might be dealing with a Leo o may Leo siya sa kanyang chart. Virgo, o ikaw, may Leo sa iyong chart. Okay? So, ang gusto mo para maayos tong relationship is magkaroon talaga ng panibagong pagkakataon o pag-asa sa pag-ibig. At pag yung bagong pagkakataon na yan sa pag-ibig ay may offer mo doon sa person na yon, yung person na mahal mo. At gusto mo maging matagumpay yung pag-o-offer na to ng love. At maging matagumpay yung relationship. That's what you wanted, no? You wanted to get that, magkaroon ka ng courage, no? Lakas ng loob para mabigyan ulit ng panibagong pag-asa o pag-uumpisa itong pag-ibig na to. At i-offer mo itong cup na to. Nakita mo yung cup na yung malaki? Dala-dala niya? I-offer niya yan sa'yo para maging matagumpay. Sana yung pag-o-offer niya ng love sa'yo. Na maging, alam mo yun, magkasundo muli kayo. Na maging okay kayo muli. Na maging kayo na, finally kayo na. Huh? That is what you were hoping. To have this courage, lakas ng loob, to come forward and tell you exactly kung ano yung nararamdaman niya towards you. Okay? Which is maganda, no? Very beautiful. Now, tingnan natin kung matutupad ba to? Yung pag-o-offer niya ng love. Yes. With the High Priestess. Okay? Gamitin mo yung intuition, Virgo. Use your intuition. Things will be okay. Kung ano yung nararamdaman mo, use your gut feel, no, kung kailan mo gagawin to. Magiging positive ba yung response ng person na to? It says yes. Medyo pag-iisipan lang niya to mabuti. Kasi with the Knight of Pentacles. Pero oo, magiging matagumpay yung pag-approach mo sa kanya. Mabagal lang, pero i-approach. Maano niya yun, ma-appreciate niya. Yung tanong natin, kailan mangyayari itong pag-uusap? Kailan mangyayari itong pag-uusap? It says you stay positive about it. Kailan mangyayari pag-uusap? Around June. So you have to stay positive about it. Para, mangyari siya. Okay naman eh, kasi very positive, di ba? Tanong natin kung magkakausap ba kayo, oo. Magiging positive ba yung response ng person mo? Oo. Pag-iisipan lang niya mabuti. Pero magiging positive yung end result. Okay? So, natin kung ano pa yung advice. Wow. It says your true love. This love is once in a lifetime. Ang ganda, Virgo. True love mo to.
Kaya kailangan maayos nyo. Okay? And we will hope and pray na magkatupad dito sa'yo, matupad dito para sa'yo. Okay? I hope na nakatulong ito sa'yo, Virgo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.